Sinamahan ko si Habi mag-basketball. 8:30 na ng gabi. And nag-text na yung dalawang kuya sa bahay. Umiyak na si baby. Ayun o, nandito kami sa Mabalacat. Ayan, nagba-basketball sila. Di pa tapos yung game. 8:30 na. So, 9 matatapos na yan. Pinagbigyan ko na. Sumama ako. So, ayun. Sinamahan ko na siya. Para makahigop din ng sariwang hangin. Makakaburyo na rin sa bahay. So, andun yung dalawang kuya, andun si Manang. So, silang bantay niya, si baby. Kumakalam na yung sikmura ko. Gutom na ako, mga B. Tapos, inom pa ako ng gamot. So, sumenyas na ako sa kanya. Tignan natin kung titigil na siya after 9. Dahil may pustahan pa daw. Gusto ko lang naman siyang pampamusta. Diyos ko. Guys, kakabalik ko lang. Hinatid ko si Kuya Nathan, yung panganay ko. Hindi ko nasundo si Kuya EJ kasi meron silang Boy Scout meeting. Ano ba? So, galing, natutulog kasi ako. Ginising ako ng panganay ko. Magbahatid ako. Kasi may buhok ko. Oh, diba? Wow na wow. Sobrang, gulo. Anyway, dumating na kahapon yung aking medicine drawer. Yan, tawag ko dyan medicine drawer kasi marami siyang mga medical equipments and supplies. Like my diabetes supplies, mga gamot ko. And ito pala, nabili ko to sa sa Temu. Yan. Nakalagay meds. And color, siya, mint green. And sobrang daming meds talaga nito, laman. So, worth it yung binili ko. Syempre, tubig. Kailangan hydrated tayo kahit paano. Ayun, magte-take a nap muna ako. And oo nga pala, normal pala yung blood pressure ko. It's like 124/82, something ganon. First time kong bumaba yung aking BP. Hindi naman tayo continuously umiinom ng gamot. Dahil yung iba kong gamot sa puso is mahal. Sobrang mahal. Si baby nandun sa sala. Sama si Manang. Magbibis lang si Manang. Pagtas mo magsampay, Manang, tsaka basta pagtas mo magsampay, tawagin mo ako para malaban ko yung ibang mga mga gloves. Gloves lang. Yung iba maya-maya na. Natamad pa ako. Naantok pa ako. Like, nakakasawang ligpitin to. Yan yung mga bag namin na puro damit namin. Kasi, yun nga, yung mga ibang gamit namin na nilabas ng walang puso namin landlady dun sa apartment na namin. Nilabas. Hindi namin alam kung ilan na lang yung gamit na makukuha namin dun. So, yan. Inayos-ayos ko yan. Tapos, yung si Habi at saka si EJ, kinulo na naman yan. Tapos, ayan, ang dami na naman kalat. Then, ito yung mga bag ko. Yan, may parcel akong dumating. Tapos, ito, aayusin ko din. Sobrang kalat. Ayan, tira mo. Puro gamit ko, gamit ni baby. Doon sa pinto, gamit ni Habi. Tapos, itong binili kong drawer for my medicines and my diabetes supplies ko. Yan. Tapos, crib. Sobrang kalat. And by the way, ito yung bahay talaga namin. Hindi pa ako nakapag-vlog. Literal na nakapag-vlog dun sa apartment na inupahan namin pansamantala before. So, yun. Inalis talaga ng landlady namin yung alam ko katiwala siya kasi hindi, ewan ko sabi niya, dati siya may-ari. Ngayon, nung hindi ko alam bakit di niya ginagamit yung advance deposit namin, which is pwede naman niyang gamitin.
And tinatanong ko saan niya ginamit yung advance deposit kung nagamit na ba. Which is hindi naman niya sinasabi. No, hindi ko alam. So, ayun guys. By the way, wala rin kaming kontrata sa kanya, which is sabi niya, bibigay niya sa amin yung kontrata, papapirmahin ako, bla bla bla, etc. etc. Ang dami niyang, sinabi dami niyang ebas. So anyway, yan, mas mabuti, tinan mo, wala akong problema dito sa bahay namin kasi bahay talaga namin to. Diba? So, hindi ko alam. Walang pagkukusa kasi yung partner ko. Wala siyang pagkukusa na magsalita o mag-approach ba. Ang nasa isip niya, inom, barkada, basketball. Which is pinapayagan ko siya pero minsan abusado din. No? Hindi ko sinisiraan yung partner ko pero gusto kong i-remind sa kanya na hello, may anak ka na, may partner ka na. Hindi ka na single, may binubuhay ka na. Hindi siya good provider. As in, tapos yung magulang niya hindi ko alam kung hindi ba sila nahihiya na ang anak nila ay lalaki, 'di ba, na hello, or alam, or ang paniniwala ng magulang niya is good provider yung partner ko, continuous nagpo-provide, which is alam naman nilang, hindi ko alam kung alam nilang addict sa sugal at kung ano saan man ka-addict yung partner ko, my God. Ay, alam mo, alam kong hindi good provider yung partner ko, pero sana man lang may pagkukusa, di ba? Ang hirap ng ikaw yung nag-iisip ng mga bagay, tapos ang hirap ng ikaw lang din yung nagdadala ng problema, ikaw lang nag-iisip, di ba, kung paano susolusyonan, saan kukuha ng paraan. And now I'm sick, di ba? Ang dami ko ng sakit, like asthma, heart failure, hypertension, mamamatay na lang ako, bina ako na lang, ako lang ang gumagawa ng paraan. Okay? Parang daig ko pa yung partner ko. Parang yung partner ko yung babae, ako yung lalaki. Ganun na ba nowadays? Comment down below guys kung ganun na ba talaga ang modern days, ang mga lalaki ang mahihina mag-isip ngayon at gumawa ng paraan. Ang mga kami ng mga babae ngayon ang strong? I don't know. Parang, kailangan talaga namin maging independent and strong. Kasi mga lalaki ngayon parang, ewan. Ayan guys, good evening. At 6:21 na. And, nintay ko lang si Habi kasi sabay kami kakain for dinner. Ayun, hindi ko pa rin matapos-tapos. Kasi hinihingal ako yung hapon. But, blood pressure update. It's 119/75, which is medyo lagpas sa average na 120, pero it's okay. Isa lang naman yung kulang, 120 na siya. So, sabi ni mama, meaning daw na yung heart ko is hindi hirap as of now. So, as of now, tumitibok ng natural or ng normal yung heartbeat yung puso ko. Pero, yung left part pa rin ng heart ko is hindi na nag-function. So, yung right nagpa-function siya ng normal. So, meaning malakas pa yung right side ng heart ko. Nagbi-beat siya ng normal. So, which is good. And take note parang feeling ko hindi yata ako nakainom ng gamot kanina. Medyo makakalimutan din ako guys Totoo pala yon yung pag CS ka or cesarean ka, CS ka or meaning cesarean, nag-spinal kinemi ako. Siyempre may spinal anesthesia yan. Totoo pala yon na magiging makakalimutin ka. Magiging na yon, habit ng isang cesarean mom na yung memorya mo parang cloud 9. Like, so, medyo maambo na yata sa labas. Mahalakas ang hangin. Waiting lang ako kay Habi. Kasi yung parcel sa akin, iniwan nung yung parcel, hindi ko pa nababayaran yan. Pero yung driver, si Kuya Axel, suki nga na ako since noon pa sa Shopee. Pero ngayon kasi sa TikTok na siya. So, ayun, siya nagbayad. And alam niyo ba, ang total ng package ko is 2,000 plus. So, yun. Yung pera ko kasi, sa Sabado pa talaga dadating.
wala pa akong kapera-pera. Si Happy naman, alam niyo naman, walang natitira sa pera noon o sa sweldo noon. Hindi ko alam kung saan napupunta. But anyway, ayan. So, waiting lang ako sa kanya kasi sabay kami mag-dinner. Pero ayan, sobrang dami kong kalat. Kita nyo ba? So, ayan lang. Ito yung notebook ko for monitoring ng vital signs ko. Every minute, every hours actually, hindi minute. So, every minute and every single day, may notebook ako. So, hahanap ako ng notebook na walang sulat kasi para sa Bombay. Siyempre, pag gipit na tayo, kaysa mag-loan tayo sa Ola o kaya sa bangko na medyo malaki-laki din ng, mas malaki doon, mas magipit. At least sa Bombay, napapakiusapan pa. Mabait naman sila. So, sa Bombay ako kumakapit ngayon. For the first time. For the first time, dahil nga, jobless na naman tayo. Dahil hindi na naman tayo pwedeng mapagod. Or else, baka mabura na tayo sa mundo. Kaya, ayun guys. Good morning guys. It's currently 7:41. So, it's December 5, Friday. So, investiture ng dalawang bata. She's Boy Scout. Si Kuya Nathan, yung panganay ko, is Boy Scout na dahil grade 5. Then, grade 3, si Kuya Nathan, Kuya EJ, Cub Scout. So, kasama siya sa investiture, pero sa camping. Camping ngayon is ng panganay ko. So, tignan mo yung buhok ko, oh. It's time for me to wash my hair, guys. Chill. So, yan. Hindi pa kami mag-breakfast. What else? Ay nga, mga bagong gising. Ito, hindi nakasama kasi wala siyang Cub Scout neckerchief, yung kulay yellow. Yung kulay green kasi ang nabili ko sa kanya, guys. Which is mali. Dapat grade 5 pa niya gagamitin yun. Pero okay lang. At least meron kami green. Tan! Diba? Ang buhok ko. Oh. Hindi na malaman saan direction. Anyway, nagkabit na rin ako ng line ko. Gusto ba yun? Diyan dadaan yung insulin ko, guys. Dahil dito sa Pilipinas, mahirap pumunta sa mahirap bumili ng abot, yung freestyle libre. Pwedeng through online ka bibili pero mahal. Tapos yung Omnipods and Dexcom is not available dito sa Philippines unless may kakayahan ka magpabilis mga kamag-anak mo sa Amerika or bibili ka through their online direct. Kasi nag-ship naman sila dito sa Philippines eh. Meron sa sa Shopee or sa Lazada, kaso sobrang mahal. Ang pinakamahal is around 4 to 5,000 pesos. So gagamit ka ng 4,000, 5,000 pesos. 24 hours na siyang monitoring. Pero 15 days lang. So yung 3,000 to 4,000 mo is for 15 days lang. Hindi ko alam kung worth it siya or whatever. Tapos yung insulin pa napakamahal. So, dito, nakita ko yung presyo. Yung presyo nung Quick Pen na Yumalog is parang around 1,000 something. Pero I will try. Need pa ng prescription nun eh. So, wala akong prescription. Dahil gamot yung binigay sa akin ng doktor. Imbes na insulin kasi. Insulin siya, tablet. Pero hindi siya insulin na inject. So, which is good for me. Kaso, mahal din, girl. So, ayan na yung buhok ko, guys. So, kita mo ba? Smile. So, yan guys. Hintayin ko lang si Happy din kasi pupunta kami muna ng Dao bago ko ihatid si Nathan. Tapos, what else? Ayun, naantok pa ako. Kukunin kasi namin sa Victor Liner Drop and Go yung sleeping bag ni Kuya Nathan. So, yun. I'm so tired.
Naantok pa ako mga bi eh. So, ayan. Thank ko lang si Habi. Hindi pa ako nagbe-breakfast. No breakfast at all. Kami guys sa Tao. Punta kami sa Victory Mall. Ay, Victory Mall. Victory Liner Drop and Go. Ito. Ayan, kukunin lang namin yung sleeping bag tsaka yung gamot ni Kuya Nathan tsaka gamot ko.